Hi guys! Ayan. So, this video is just wala lang. Natuwa lang naman kasi ako. Kasi last night, I posted in one group ng, syempre, tendera tayo, may business tayo. So, magpo-post tayo kasi kailangan natin kumita. Diba? Yes. So, I posted in one group ng list of my menu and prices. Then, nakalagay doon yung mga rules, not really a rules, mga certain description or reminders. Then at the bottom of it, I put required 50% deposit, which is um yun naman talaga ang mga kalakaran ngayon ng may negosyo, or some of them is not asking for a deposit. Why? Kasi they are started this business. Why I'm gonna tell that? Kasi when I was started a business, napaka nahihiya akong mag-ask ng deposit. In other word, hindi ako nag-ask ng deposit when we was started, year 2020. So, kung may nag-order sa akin, magme-meet up kami, i-deliver namin, then that's the time na magbabayad sila. So, I've been doing that for, I think, more than a year. Pero some of the customers is hindi nag-show up. So, mostly naman talaga is nagbabayad on the spot or dun sa meetup namin. So, wala akong naging problema sa matagal. But, syempre, hindi naman pare-parehos ang buyer. So, naka-encounter kami ng minsan, hindi nag-show up. Syempre, yung kami as a seller, tapos nagsisimula pa lang kami, pag hindi siya nag-show up, talo asar na lang kami or wala lang kasi syempre customer is always right kahit nasa left na sila, di ba? So, what we are doing that is nananahimik na lang kami ng husband ko na okay, church experience, better luck next time. So, kakain na lang namin yung aming mga hindi na meet up. And yeah, for how many times it happened to us, like sasabihin namin na we are coming, tapos hindi talaga mag-show up. Hindi man lang magre-response. Or we gonna wait for 30 minutes, 45 minutes. So, yun. Then, hanggang hindi na kami masyadong nagmi-meet up. Tapos, yun. Pag nagpapa-order kami, dito sa bahay, yan. Minsan, may nag-order sa amin. 3 menu yun, niluto ko na. So, minessage ko na. So, biglang sinabi niya na malayo pala. Hiningi yung address, tapos malayo pala. So, naluto ko na yun, guys, ha. 3 menu yun. So, anong gagawin mo kung ayaw nang pick upin? O di, wala na naman. Talo asar ka na naman. So, wala. Ganun lang. So, and marami pang beses na sabi ko, oh, next time, I'm not going to accept ng order at hindi ko iluluto pag hindi. Actually, nasundan pa yun eh. I don't want to mention na lang. Kaya lang, ayun nga. Then, natatawa lang naman ako dun sa nag-comment na yon. I don't know kung haters ko siya, kung basher ko siya, o talagang galit lang siya sa mundo. Kasi, yung mga ganun tao is dapat inuunawa na lang. Bakit? Kasi hindi nila alam yung sinasabi nila. Basta lang silang makakomment. So, hindi ko lang alam kung inggit siya sa akin, basher ko siya, kakompetensya ko siya. So, I don't have an idea kung sino siya. But, i-message ko yung admin kung sino siya. At hindi ko naman alam kung sasagutin ako ni admin. So, for me is, ipapagpasa Diyos ko na lang siya. Natuwa lang ako kasi, pinasok ko na yung vlogging. Wow. O, diba? E di, i-content ko na lang ikaw. I-content na lang kita para at least sumikat ka. Actually, naka-anonymous ka naman. Pero, if you gonna stalk my account, you will see ko ano yung mga sagot ng tao sa iyong kinoment. Kasi, para for your information, bago ka mag-comment, think before you click. Kasi, magre-reflect yan sa personality mo eh. Kaya nga ako, ayoko siyang patulan eh. Kaya nga, I try to be yung temper ko. Pero syempre, content yan. Kikita ako dyan. Baka hindi mo alam. Monetize na ako. Although maliit lang yung kita ko, malay mo, sumikat ako dyan. O, diba? Ganun lang yun eh. So, ipapakita ko sa inyo kung alin.
Watch till the end. Papakita ko. Ito yung post ko na sa isang group na doon kami nagkaroon ng conversation. Basahin nyo guys. A few moments later. At ito naman ang aking kinita. Ipinost ko siya sa personal and business ways. Look at that.